Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang yung relasyon nyo boring na? Boring in a sense na parang nakita mo na parang paulit-ulit na lang yung nangyayari sa relasyon nyo. Yung parang hindi na exciting na makasama yung partner mo. Hindi na exciting na makausap yung partner mo. Hindi na exciting na mag-isip ng thought na magiging magkasama kayo hanggang dulo. Naranasan mo na ba yan? If yes, ang sagot mo. Kung nararanasan mo na yung pakiramdam na hindi ka na kinikilig para sa itong video na to, dahil aayusin natin yan, tutulungan kita na ma-fix yung problema mo na yan. Kung interesado ka malaman kung paano natin susolusyonan yan, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So wala nang paligoy-ligoy pa. Ang unang bagay na dapat mong gawin para maayos yung problema mo na boring na yung nararamdaman mo sa relasyon na meron kayo, subukan mong gumawa ng bagay o sumubok ng bagay na bago para sa inyong dalawa. Kasi yung routine naman talaga, sa totoo lang, can kill excitement talaga. Pwede nating baliin yon sa pamamagitan ng traveling together, trying a new hobby ng magkasama, cooking a new meal, di ba? O even yung mga pag-explore ng mga new place ng magkasama. Mga simpleng bagay, di ba? Simpleng paraan, simpleng ways para maka-experience ng bago sa pagsasama nyo. Kasi kung paulit-ulit yung isang bagay, mauumay ka, magsasawa ka. Pero kung nararamdaman mo na may something new, kahit every single week or every single month, talaga naman ma-excite ka sa susunod kung ano yung mangyayari, di ba? So, try new things together, then see what happens. Ikalawa, try yung subukang isurprise yung isa't isa. Kung iniisip mo na yung surprise ay kailangan expensive o medyo mahal, mali yung iniisip mo. Hindi mo naman kailangan gumastos ka. Isusurpresa mo yung taong mahal. Yung simpleng handwritten note, katulad ng ginagawa natin sa mga nakaraan, yung liham o yung love letter na tinatawag natin, malaki na yung impact niyan sa pagsasama niyo dalawa. O kaya naman, magsulat ka ng love letter, samahan mo ng favorite snack niya, malaki na yung i-jump ng puso niyan sa sobrang saya niya. Kasi bago di ba? Hindi mo na nagagawa pero ginawa mo ulit, di ba? Kaya naman yung unexpected na date night, yung bigla-bigla mo siyang ayaw, tara, kain tayo, samahan mo, date tayo, di ba? Yan yung mga bagay na napakasimple pero it can bring excitement sa pagsasama niyo dalawa. Babalik niyan yung nawawalang kilig na hinahanap mo sa pagsasama. Ikatlo, recreate your early dating moment. Tulad ng nabanggit ko kanina kapatid, na parang ibabalik mo yung panliligaw mo sa kanya, babalik mo yung mga panahon na nagliligawan kayong dalawa, kung paano mo siya inaalagaan, di ba? Paano mo pinaparamdam sa kanya na importante siya sa'yo, di ba? Yung love letter nga at yung may favorite snack niya, di ba? O kaya kahit yung pag-visit nyo sa mga old spot na lagi kayong magkasama before, na hindi nyo na nagagawa ngayon, pwede nyo gawin yan para ma-reminisce yung past, di ba? Na something bago para sa inyong dalawa naman na gawin. Dahil hindi nyo na nagagawa since lagi kayong busy sa mga bagay-bagay na kinabibisihan nyo. Yan yung mga bagay na pwedeng magbalik ng excitement sa pagsasama nyo dalawa. Na pwede mo rin practicein sa taong mahal mo ngayon. Ika-apat, ibalik nyo yung deep conversation nyo na ginagawa nyo before. Kapag nasa long-term relationship ka naman talaga, usually, hindi nyo na napag-uusapan yung mga importanteng bagay katulad ng mga pangarap nyo sa buhay, mga goals na gusto nyo ma-achieve, yung nararamdaman nyo para sa isa't isa, di ba? Kasi parang nasasanay ka na nandiyan yung taong mahal mo. Yung simpleng pagbabalik lang na deep conversation yung dalawa sa isa't isa, malaki na yung magiging impact niyan sa pagsasama niyong dalawa. Malaki na rin magiging role niyan para maibalik yung emotional connection. Mapanatiling buhay yon sa pagsasama niyo. Kaya, what you need to do, hayain mo yung partner mo na mag-usap kayo ng walang distraction. Malaking impact yan sa pagsasama. Ikalima, take a break sa nasanayan yung routine. Kung araw-araw gumigising ka na ulit-ulit yung mga bagay na ginagawa mo. Di ba? Gising ka na alas 5, magja-jogging ka, kakain ka ng breakfast,
papasok sa trabaho. Kinabukasan, gising ko ulit na alas 5, jajogging ka. Kung ganyan at ganyan yung nangyayari sa buhay. Subukan yung baliin yan sa pamamagitan ng planning in advance. Plano mo sa susunod na araw, hindi ako magiging ganito. Kasamahan ko siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Yung bagay na yun, kapatid, will make your relationship become exciting again. Kasi binali mo yung routine na paulit-ulit yung ginagawa. Kaya nga umabot kayo sa punto na naboboring ka na sa relasyon na meron kayo dahil nararamdaman mo na paulit-ulit na lang to. Diba? Nakakasawa ka na. What you need to do is break it. Kapatid. Hindi i-break yung partner mo, kundi break the routine na ginagawa niya. It will make a difference sa relasyon niyo. Malaki ang magiging impact niya sa pagsasama niyo at mapapanatili pa yung emotional excitement na needed niyong maramdaman. I hope nabigyan kita ng insight, tips o ideas dito sa video na ginawa ko kayo. If nabigyan ko naman kayo ng tips, ideas o insight, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan nyo panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.